Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na naman po si VP Inday Sara Duterte hinggil po dito sa pahayag po ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pagpapapasok sa ICC, no? Sabi po ni Inday Sara, yan, tatalakayin natin yan. Nagtataka po ba kayo? Isa pang tatalakayin natin. Nagtataka po ba kayo bakit ikot ng ikot si Martin palengke? Ang dami po, no? Sabi nga rito sa Twitter, no? Si Martin na ba ang bagong secretary ng DTI? Secretary ng DSWD? Secretary ng ano ba 'yun? Yung DOLE. Ang dami pong ginagampanan ni Speaker Martin. Okay. Pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin 'yan, pati po tong reaksyon ni Abante kay Senator Amy. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan. Impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nakakatawa po, no? Kung titignan po natin, dalawa pong personality ang laging nasa balita ngayon. Okay, nakakatawa po kasi si Martin Romualdez at saka to si VP Sara Duterte ay tila yata nagpapligsahan ng paramihan ng coverage sa media, no? Yung isa, kinakailangang gumimik. Kinakailangan gumawa ng para laging nasa media, no? Di natin alam kung bakit kinakailangan niyang gampanan itong mga usually dapat ang gumagampan po nito DTI, di po ba? Hindi na po sapat sa kanya yung pagiging Speaker of the House. Kinakailangan niya pong extend para lagi po siyang nasa limelight ng media. Unlike po, isa pa pong nasa limelight lagi, wala pong ka-effort. Meron lang activity yung DepEd, dinudumog po, no? Kasi yun po yung, eto pong mga to, sa totoo lang po, as a politician, ito po mga pangarap ng mga politician, no? Yung dumugin ka nang wala kang ka-effort. Yung nailalagay ka sa news kahit wala kang binabayaran, na press release. O wala kang, meron siguro si Inday Sara, pwede ba naman na ganyang kalaking politiko, walang kaugnayan sa press. Pero yung kitang-kita nyo na halos ang kanyang mga interview, panay, anong tawag natin dyan sa mga interview ganyan, yung pagkatapos niya magsalita sa isang event, tapos i-accommodate niya yung mga press. Meron tawag niya, mga ambush interview, no? O, walang mga press con. Talagang kung nasan si VP Sara, nakasunod yung press. Kasi sa ayaw natin sa gusto, lapitin ng balita yung mga Duterte. Hindi nga po press con yung ginagawa. May activity yung DepEd, may activity yung Office of the Vice President. Tapos pagkatapos na activity, papaunlakan ni VP Sara yung no? Walang ka-effort. Ibig sabihin, hindi niya po kinakailangan na yung mga traditional na gimmick na Mr. Palengke II, no? Tama, ambush press con. Yan. Yung sa kabila, kitang-kita mo, no? Kinakailangan ng effort. Merong taga-isip, anong gagawin natin? Di ba? Kasi hindi po natural yun. Labas po yun sa normal na trabaho. Alam niyo yun? Ang normal na trabaho ng isang speaker, sa totoo lang po, is either nariyan siya sa batasang pambansa or naroon siya sa kanyang mga constituents. Ngayon lang po ako nakakita ng Speaker of the House na nasa palengke. Hindi po ba? Yan po yun . Yun po yung pagkakaiba. Yung isa, sa kanyang natural setting, habang siya'y nagtatrabaho, dinudumog po siya ng press. Ito namang isa, dinudumog ng press dahil umisip, labas sa kanyang opisyal na gawain, nakaisip siya ng paraan para dumugin siya ng press. And the rest, taganood. Di ba? Taganood lang . Nakita nyo po. Tapos na po yung bagamat si Dilima ay merong mga bagong sinasabi ngayon, wala na pong umiintindi. Bumabanat po ngayon. Alam nyo po ba na meron pong pronouncement si Dilima ngayon ng kung ano-ano. Merong kay Ninoy, dahil birthday ni Ninoy. Merong atake sa mga kung sino-sinong mga nagpakulong sa kanya. Pero wala nang pumapansin di ba? Wala nang kumbaga, ito yung effortless na pagiging malapit
yung gustong-gusto ng tao, yung mga sinasabi, parang may magnet. Real talk po, sa Duterte lang po natin na ano yan. Sa mga Duterte lang po natin nararanasan yan. Yung kusa silang nilalapitan ng balita. Okay. Anyways, pinakita ko lang sa inyo yung contrast. Yung isa pilit na pilit, no? Parang kumbaga, meron na tayong Lenny II, meron pa tayong Marrojas Junior, the second din, no? Same eh. Nasa linya siya ng ano eh. Hindi nare-realize ni Martin yung mga gumagawa ng mga ganyan, yung mga sobrang paepal, yung gusto nilang baka pag umulan makita rin natin na nagta-traffic na si Martin. Baka pag napadaan sa traffic yan at umuulan makita na rin natin na nagta-traffic na, yari tayo diyan. Sa totoo lang po, no? Sanay na po yung mga Pilipino sa mga politiko na paepal. Unlike dito, tingnan niyo po, napaka-natural no setting. Pagkatapos ng program, paunlakan lang ni BP Sara. O, ganun po. Pero, araw-araw sila nasa balita. Bakit nga hindi araw-araw? Araw-araw may gimmick. Isang araw, naroon po nagsasalita doon sa mamimigay ng bigas. Isang araw, nasa palengke. Hindi ako magtataka pag nakita ko nagta-traffic na rin si Martin. O kaya lumusong na rin sa baha. Ang hindi naunawaan ng mga nangangalaga yung naka-care of sa mga press release ni Martin. Yung kasaysayan ng mga taong gumawa niyan. Hindi naman kasi bagay, di ba? Talunan. Si Lenny tsaka si Marrojas, kung marunong kayo mag-aral ng kasaysayan, talunan po. Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman? Mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo. Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte, sumulat lang sa inyo. Kayo, pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng Congress. Sino ngayon ang hindi gumagampan ng kanyang trabaho? Habang busy kayo nahanapan kung paano mapapakulong, kung paano pepestehin ang buhay ng mga Duterte. Totoo naman, pamimeste lang yung ginagawa ninyo lahat. Diba? Tatanggalin ng confidential fund. Ngayon naman, ICC naman. Wala naman kayong pakialam dyan. Okay lang yung confidential fund. Talagang sa inyo yun. Pero yung ICC, hindi nyo concern yun. Sino ngayon na nakikialam kanino? Pinaalalahanan kayo ng Vice President dahil ayaw niya kayong mag-aksaya ng pera ng taong bayan. Hindi niya lang masabi, ako na nagsasabi. Okay, una yun. Ikalawa, punta tayo dito. Alam niyo, meron ka mapupuna dito, no? Ito po ang pahayag ngayon ng leadership. Kaya, si Castro, pakinggan mo yung leaders ninyo, no? Real talk. Ikaw ba susundin na naman, Castro? O si Pangulong Ferdinand Marcos? Nakita nyo, mukhang big kanina yung sinasabi ni Pangulong Marcos. Ang sabi ko kanina, diplomatic yan para hindi masyadong masaktan yung House of Representatives. Kasi masakit yun pag dinirekta niya pag sinabi niya na hindi natin papapasukin yung ICC, tapos masasaktan yung House of Representatives. Pero yung pagkakasabi ni Pangulong Marcos, hindi ganong masakit sa House of Representatives. Yan yung sabi natin kanina, di ba? O, pareho kami nakakatuwa pag yung mga matatalinong tao, pareho mo ng sinabi. Ito po ang sinabi ni Salvador Panelo. President Ferdinand Marcos Jr. is just being diplomatic to lawmakers when he disclosed plans to study the country's return to International Criminal Court. Former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo said on Friday. Ito ay 1 hour ago. Nakachamba tayo. Nagiging pareho na kami mag-isip ni Panelo. Natuwa nga ako, sabi ko, natsambahan ko rin to si Panelo. Hindi ko matsambahan si Pangulong Duterte. Di ba? Okay, si Remulla, in fairness, ito po ang sinabi ni Remulla. 2019, nakaalis tayo sa ICC. 4 na taon. 4 na taon na. Ba't bigla tayong babalik? Pwede ba yung babalik tayong bigla dahil may nagpapatalon sa atin? Hindi. Pag-aaralan natin to bilang isang bansa. We are better than that to just jump into the fray because somebody say we should. Di ba? Bagamat ganyan yung tema, alam na natin na hindi natin papapasukin yung ICC kasi hindi tayo babalik. Pag-aaralan lang. Diplomatic para hindi mapahiya yung House of Representatives.
Naintindihan nyo na ginawa sa inyo, Castro. Para hindi kayo mapahiya. Nililigtas na nga kayo ng Pangulo eh. Para hindi kayo kahiyaya eh. Dahil yung ginawa ni VP Sara, talagang kayo ang tinira, pero ang latay nun kay Pangulong Duterte, kay Pangulong Marcos. Yan yung sinasabi ko sa inyo na husay. Hindi niya binabanatan si PBBM. In fact, pinagtatanggol niya, di ba? Pero ang latay nun kay PBBM. Kasi pag tinuloy nyo yan, ano na lang ako bilang Pangulo, di ba? Sariling pinsang ko, dun mismo sa sariling pinsang ko. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman